Mga kapatid, ang kalayaan, sabi nga nung bata, ay mas mahalaga pa sa kahit na ano pa mang bagay sa buhay ng isang tao. Ito yung isang bagay na marahil hindi natin masyadong pinahahalagahan araw-araw. Dahil busy tayo lahat na lumaban sa kanya-kanyang laban natin sa buhay. Busy tayo na magpo-provide sa families natin, sa mga pamilya natin. Busy tayo sa love life natin. Yung iba siguro humahangad pa ng love life ngayon. Busy tayo sa trabaho natin. Busy tayong tuparin yung mga pangarap natin sa buhay. Pero lahat ito, magagawa lang natin tuparin kung tayo'y malaya. Kalayaan, ang pinakamagandang regalo na dala sa atin ngayon ng bagong taong ito. I hope na-realize natin yon na ngayon, malaya tayong mangarap. Ngayon, malaya tayong magsimula uli. At sa bagong taong ito, malaya rin tayo na tuparin ang mga hinahangad natin sa buhay. Oo, hindi madali. Hindi madali. Pero, ito yung wisdom bakit ngayon si Maria yung inaalala natin. The first saint we remember in the year is the mother of our Savior Mary. Bakit? Dahil si Maria ay ang tugatog ng isang taong malayang tumugon sa paanyaya ng Diyos at malaya ring tinanggap ang mga kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi madalas tayo gusto natin yung mundo ang nag-a-adjust sa atin. And I think that's very impossible. Imposible na yung world na to, itong mundong ginagalawan natin, yung mag-a-adjust sa atin, di ba? Pero, ganun din naman. Siguro minsan iniisip natin na si Lord yung mag-adjust dapat sa atin. Pero true freedom is allowing the will of God, embracing the will of God, instead of us transforming God's will. But it's more of true freedom is more of allowing God's will to transform us. Na yung nais at kagustuhan at puso ng Diyos ang siyang magbabago sa atin. At yun yung nangyari kay Maria. Kaya nga, from the moment she said yes to the Lord, doon sa puntong sinabi niya sa Panginoon, "Oo Lord, susunod ako." Sa puntong yon, naging malaya siyang tagasunod ni Kristo. Malayang tagasunod ng Panginoon.